And karong buntag, dili ta magdugay, nakoy hangyo sa atong tanan sa pagtindog o ato ang kwaon ang atong mga Biblia. Abrihan nato palihog dinhi sa Revelation chapter 3. Magsugod tagbasa bersikulo 14 hangtod sa bersikulo 22. Now, tungod sa oras, ako na lang magbasa. Sunda lang sa inyong mga mata kung asa ko magbasa. Revelation chapter number 3, niya magsugod tabasa bersikulo 14. Nagingon din hiyang pulong sa Dios, and unto the angel of the church of the Laodiceans write, these things saith the Amen, the faithful and true witness, the beginning of the creation of God. I know thy works, that thou art neither cold nor hot. I would thou wert cold or hot. So then, because thou art lukewarm, and neither cold nor hot, I will spew thee out of my mouth. Because thou sayest, I am rich, and increased with goods, and have need of nothing, and knowest not that thou art wretched, and miserable, and poor, and blind, and naked. I counsel thee to buy of me gold, tried in the fire, that thou mayest be rich, and white raiment, that thou mayest be clothed, and that the shame of thy nakedness do not appear. And anoint thine eyes with eye salve, that thou mayest see. As many as I love, I rebuke and chasten. Be zealous therefore, and repent. Verse 20, behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice, and open the door, I will come into him, and will sup with him, and he with me. To him that overcometh will I grant to sit with me in my throne, even as I also overcame, and am set down with my Father in his throne. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. Magampo kita ang Diyos, magpanalangin sa iyang pulong karong buntag. Father in heaven, thank you once again upon the reading of your word. Thank you, Lord, sa time nga imuhang gihatag sa amo nga kami, Lord, paminaw na pud sa imuhang pulong. I pray, Father God, nga mag-uban ka, o I pray nga ikaw, Ginoo, hatag kahayag sa mga hunahuna, sa mga nagsimba karon, istoryaha ang mga kasing-kasing, o nagaampo ko, Lord God, nga kung naay mga katawhan nimo dinhi nga lukewarm na or naa sila sa ingon aning kondisyon karon sa ilang spiritual life, I pray, Lord, that you help them and that you revive their spiritual life. Kung na may mga nagsimba karon nga dili pa save, I pray nga silang tanan, Ginoo, nga naa dinhi karon, Lord God, makabaton sa kaluwasan. Tabangi ko sa pagwali sa imong pulong, puna ako sa balaan nga espiritu, tagay ko kaalam, kay wala ko'y mabuhat kung wala ka. Lord, I pray nga ang imuhang katuyuan ang maoy ma-fulfill karon nga oras, ug among isalig, Ginoo, nga ikaw ang mahimaya, Lord. Ug kining tanan among ginaampo, ginapasalamatan sa pangalan ni Jesucristo nga among Ginoo, among manluluwas. Amen. Salamat po din na mo lingkod. Our message this morning is the danger of lukewarm faith. Pwede mangutanan, nakainom na ba kag usa ka ilim nun nga supposed to be dapat init siya o bugnaw, let's say. But what happened was it turned lukewarm and it became unpleasant and useless.
para sa ning usa ka tawo ba nga ganahan siya mo inom og kape. So every morning, he would brew a fresh, hot cup of coffee and enjoy the warmth as he started his day. Pero usa ka adlaw, na-distract siya ug na siya giasikaso. So yang gibilin yang kape nga dugay diha sa lamesa. And when it was finally time to return to his table, suyop siya balik sa iyang coffee, and the hot coffee turned lukewarm. Okay, dili na kay siya init nga dili na niya ma-enjoy, dili pud siya bugnaw kayo nga dili siya matawag nga refreshing. So iya kining giluwa tungod kay wala na siya lami. You know what? This is exactly what Jesus says about lukewarm believers in Revelation chapter 3 verse 16. Ang atong Ginoong Hesukristo nag-ingon siya mga igsoon tungod kay lukewarm na mo. Dili mo ingon nga matawag na init, di pud mo ingon nga matawag nga bugnaw. So tungod kay ingon ani ang kondisyon sa inyuhang kinabuhi, I will spit you out of my mouth. Iluwa ta mo. You know what? A lukewarm Christian is like that room temperature coffee. Dili siya init para kang Hesukristo. In other words, wala jud sila lawom nga gugma para kang Kristo. Dili po sila ingon nga matawag nga refreshing. Walay makita nga kalainan, no? Diha sa ilahang kinabuhi. Meaning to say nga dili sila mubarog isip kahayag sa kalibutan. And mostly mga igala, kani sila galingkod lang unya walay nakita nga kabag-uhan sa ilahang kinabuhi. Nakikiusa sila sa kalibutan ug igo ra sila tan-awon nga relihiyoso apan walay tinuod nga commitment. Ang akong pangutana karong buntag kay ingon ani ba ang imong spiritual life karon? Now what does it mean to be lukewarm in your faith? Now, being lukewarm in your faith means having a half-hearted, passive, or indifferent attitude toward God. Kanang tunga na lang imuhang kasing-kasing para sa Diyos ba? You know, kung maghisgot passive ka nang inactive ka na bitaw, or indifferent ka ba, wala ka na'y pake. Wala ka na'y pakialam sa Diyos, wala kay pakialam sa iyahang mga butang o sa iyahang buluhaton. You know, it's when someone claims to follow Jesus pero kulang siya og passion, kulang siya og gugma, wala siya commitment, ug wala gyud kanang tinuod nga kabag-uhan sa iyahang kinabuhi. Now, daghan sa mga tao karon ingon ani sila. Daghag mga Kristiyanon mga igala nga ingon ani gyud ang ilahang spiritual life karon. Ug daghan sa mga young people nga nag-struggle sila, naglimbasog sila mahitungod ani nga kondisyon sa ilang kinabuhi. Nagtuo sila sa Dios pero ang ilang pagtuo wala nakaapekto sa ilahang adlaw-adlaw nga kinabuhi. They believe in God but they don't let their faith impact their daily lives. You know, Jesus rebukes the church in Laodicea. Diri sa atong gibasa sa Revelation chapter 3 verse 15 and 16 by saying, I know your works, I know your deeds, kay baluko sa inyong mga binuhatan. You know what? Nay mga tao mahigala ba no, or nay matawag nato nga mga Kristiyano nga murag ang ilaha bitong service nga gipakita is kaning pakitang tao lang. But deep inside they are lukewarm. Dili sila init, dili sila bugnaw, sama sa giingon diri sa ato ang Ginoong Hesukristo. Ang giingon sa atong Ginoong Hesukristo, I wish that you are either one of these. Kung dili ka init kayo, unta bugnaw kayo ka. You know what? Lami inumon ang coke nga bugnaw kayo. Pero pag ang coke mahimong lukewarm, lami ba siya inumon? Ako dili ko mo inom may gala og coke nga dili bugnaw.
Dili ko ganan mo inom og juice nga dili bugnaw. So kung mo inom ko mga inana nga klase nga ilim nun, gusto na ko bugnaw kayo. Unya mga igala, kung init ko lang hisgutan, lambi ba inomon ang kape nga kanang dili na siya init? Di ba dili? Lami nun ang kape basta init kayo. So ang gingon sa atong Ginoong Kristo, unta naa mo sa usa sa duha. Kung dili ka init kayo, unta ka nang bugnaw kayo nga makahatag kag refreshment ba? Or kung dili bugnaw kayo imong kinabuhi, kanang init kayo. Nga murag naghatag ka og kanang healing ba? Sabtan ninyo mga igsoon? Pero sa nakita sa tuwang Ginoong Kristo, aning mga Kristohanon dito sa Laodicea, they are neither hot nor cold. They were lukewarm. So God said, I am about to spit you out of my mouth. Now, gigamit ni Yesu Kristo nga imagery, tungod kay ang lukewarm nga tubig, wala man gud na ilami. It's neither refreshing, and dili po siya useful for healing. A lukewarm believer is a kind of person nga wala niya fully gi-reject ang Dios, pero dili po siya fully committed sa Dios. Mao nay lukewarm, murag nagpatunga lang siya ba? Murag si Amy Marcos ba? No, malibog ka, asa ba gyud ni si Senator Amy Marcos? Duterte ba gyud ni siya or Marcos ni siya? Ana ba ang kanang ana ang kanang kaso ba sa mga uban nga mga Kristohanon? Which side are you on? Sa Dios bagyud ka o sa yawa ka? Nasabtan ninyo? So ang gusto sa Ginoo mga igsoon nga kanang kung init ka, init jud ka. Amen? So mao ni siya ang gusto sa Ginoo. Kay ang lukewarm mga igala no, kay mura lag kanang kuan ba, nagpatunga siya ba? Dili kay siya init, dili kay siya bugnaw. Mo na nga makita ninyo na mga ingon-aning nga mga Kristohanon karon bisan diri sa atong simbahan. Wala nila mga igala gi-reject gyud ang Ginoo, pero wala pud sila kanang full nga commitment sa Ginoo. Naunsa may mga signs sa usa ka lukewarm nga Kristohanon? Well, here are some characteristic of a lukewarm Christian. Ang lukewarm nga Kristohanon may gala, ang kanabi ng Kristohanon nga lukewarm na iyang faith niya is that person only goes through the motion. Only go through the motion, lihok lang. Meaning to say, attend lang og church, niya kadungog siya sa mensahe nga giwali gikan sa pulong sa Dios, pero wala niya gi-apply. Gasimba siya pero wala siya ga-engage gyud sa church sa mga activities. Kasi ginugatan lang. Pareha sa imuha karon ba? Amen. Mao na siya, you just go through the motion. Kung naisimba makita ka may gala but wala ka ga-engage. Gasimba ka, gapamina ka sa wali, nakadungog ka, you appreciate the preaching of God's word, yet you do not apply it to your life. You know what? What did the Bible says in James chapter 1 verse number 2? Ingon ani biya ang gingon sa pulong sa Dios mga igsoon. James chapter 1 verse number 22. The Bible says, "But be ye doers of the word, and not hearers only." Ang lukewarm nga Kristohanon, dili na siya ingon nga dili magsimba. Ang lukewarm nga Kristohanon, magsimba gyapon na siya, pero igo lang na siya maminaw sa pulong sa Dios, pero wala niya ginabuhat ang pulong nga iyahang nadunggan. Okay? Ikaduha, another sign of a lukewarm Christian is a lack of prayer and Bible reading. Meaning to say, nagahin na lang siya gamay nga panahon sa pag-ampo o sa pagbasag Biblia. Mao na siya. You know what? Ang iyahang pagbasag Bible, ang iyang pag-ampo, murag panahon na lang. Kung na siya sa, kung maayo iyang mood, kung dili kayo siya busy, wala kayo siya daghang buhaton, kung dili siya kapoy, or kung makahinumdum siya,
buhaton niya na nga mga butang mga igsoon. You know what? Spending little time with God, mao na siya ang lukewarm. Ingon ani na baka karon sa imuhang kinabuhi. Igsoon. Balo baka no, daghang mga butang di na nimo makita kung lukewarm na ang Kristohanon. And because daghan ng mga things nga dili nimo makita mga higala, dili na nimo makita ang tama ug ang kamatuoran, you will begin to compromise na sa imong faith nimo. Ikatulong, another sign of a lukewarm Christian is gakinabuhi ka no sa imong kaugalingon labaw sa Dios, living for self over God. Gakinabuhi ka sa imong kaugalingon labaw sa Dios, meaning ginauna na nimo ang imong personal nga mga tinguha kaysa sa kabubuton sa Dios. Amen. Like for example, bisan pwede ka magsimba, dili ka magsimba kay unahon nimo ang imuhang agenda. Nagets ninyo? Or let's say mga higala no, kanang midweek service na to, bisan pwede ka nga magsimba or pwede sa nimo i-excuse ang imong kaugalingon diha sa trabaho, dili ka mga igsuon mo simba og midweek service kay imuhag yung i-priority ang imuhang trabaho nga pwede naman unta nimo na biyaan kadali. You know what? Ikuingon ana ang imong ginabuhat na karon, you have become a lukewarm Christian. Amen. Kaya nga naman, imuha namang ginauna ang imong personal nga tinguha kaysa sa kabubuton sa Diyos. You are prioritizing personal desires over God's will. Unya, unsa man ang giingon sa atong Ginoong Hesukristo? Ang giingon sa atong Ginoong Hesukristo, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness man. So ning sukwahi ka sa iyahang kabubuton. Kay imuha namang ginaunang imong personal interest o imong personal desire. Nagets ninyo? So how can you see the blessing of God kung unahon nimo imong kaugalingon labaw sa kabubuton sa Dios? Amen? Ikaupat. So signs of a lukewarm Christian, going through the motions. Ikaduha, lack of prayer and Bible reading. Ikatulo, living for self over God. Ikaupat, compromising with the world. Unsay but pa sa butan na, you are blending yourself in the world or with the world. Kasabot mo, naay kape, ang brand mga igsoon, ang pangalan sa kape, Blend 45. Tama? Blend means gikuan nimo ba, gimix nimo ba ang imong kaugalingon diha sa kalibutan. Kung ingon ani ang imong ginabuhat karon mga higala, ikaw lukewarm ka na. Lukewarm na ang imuhang pagtuo. Because tanawa mga igsoon, we are commanded by the word of God, paminaw ha, by God in His Word. Ngaon sa man, Pastor, be not conformed to this world. Nana sa Romans chapter 12 verse number 2. So ang lukewarm nga Kristohanon, imbis may gala nga mo stand out siya, magbarog siya diha para kang Kristo, mo blend siya sa kalibutan. Pingunani bang imuhang kinabuhi karon? Nag-compromise ka. Sunod, ikalima, another sign of a lukewarm Christian is you fear of standing up for Jesus. Mahadlok na ka, mutindog para sa Ginoo. So because of that, likayan nimo ang pag-share sa imuhang pagtuo. Nasabtan ba ninyo? Naingunani na baka karon mga higala? Higala paminaw, kung ingunani ang imuhang kaso karon diha sa imuhang Christian life, you have become lukewarm this morning. Kanang dili nakakaistorya sa imuhang kauban diha sa trabaho, babahin sa Ginoo kay ngano man maulaw na ka or mahadlok na ka, wala na kay courage ba nga mo sulti sa ilaha or musangyaw sa ilaha, nahimo na kang talawan. So imuha ng paminaw, imuha ng gitago ang imuhang identity. Amen. Unsay gingon sa Bible, Matthew chapter 10 verse 32 and 33. Matthew chapter 10
in verse number 32 and 33. Nagingon din ang Bible, whosoever therefore shall confess me before men, him will I confess also before my Father which is in heaven. Kinsa tong tao, ayos please, kinsa tong wala niya gikaulaw ang Ginoo atubangan sa mga tao, siya kuno dili po siya ikaulaw sa iyang amahan, dili po siya ikaulaw ni Kristo diha sa iyang amahan nga naa sa langit. Confess means, bold ni mo ba, no, kanang confident mo ba nga gina-share si Jesus Christ sa mga uban nga tao. Gina-confess ni mo siya, gina-kumpisal ni mo siya, ginasultian ni mo ang mga tao mahitungod kang Kristo. The Bible says, verse 33, but whosoever shall deny me before men. Mao ni ang gibuhat ni Peter. When the Jews and the priests asked him, dili ba ikaw man tong disciple ni Kristo? Di ba ikaw man to iyang servant? Di ba ikaw man to iyang follower? Di ba kauban man ka ni Kristo? Ang gibuhat ni Peter, gideny niya si Kristo. Dili oy. Ay sapon. Wala ko ibalos mo magipang storya niya. Ang isa po sulti siya, wadyo ko kaila sa iyaha ning tuktugaok ang manok ngano man gilimod niya si Kristo, gikaulaw niya si Kristo. You know what, kani ang panahon nga si Peter na lukewarm siya, basin ingon ani na pod ang imuhang kahimtang karon sa imuhang kinabuhi ba, gikaulaw na nimo si Kristo diha sa imong kinabuhi, you fear of standing up for Jesus. Sunod mga igsoon, another sign of a lukewarm Christian is no real passion for God. No, kulang ka sa kahinam, kulang ka sa tinguha nga motubo sa espiritual. Wala na kay excitement ba? Lahi bitaw tong sa una, katong naa bitaw ka excitement, katong bitaw ba no nga kana ba nung padulong ang Bible study, you are excited about it. Padulong ang tingsimba, excited ka ba? Ang kalipay ba, naa ba no, makita ba? And then ang desire nimo bitaw nga mo-grow ka diha sa Ginoo, naa ba? Higa na kung kana nga mga butang nawala na sa imong kinabuhi, kung wala na kay tinuod nga gugma or passion para sa Dios, you have become lukewarm today. Yeah, I mean, tanawa, naa ka din sa simbahan karon, pero wala ka na'y passion. Wala na kay excitement. Di na ka makasinggit para sa Ginoo. Amen? Kanipod mga higala, another sign of a lukewarm Christian is not bearing spiritual fruit. Meaning, nagkinabuhi ka nga walay tinuod nga ebidensya sa imong pagtuo sa buhat. You are living without real evidence of faith in action. Guys, istorya gihapon ka mahitungod sa Ginoo, sa imong pagtuo, pero wala na sa buhat. Kulang og ebidensya, walay pweba. Ingon ana, ang madunggan na lang sa mga tao sa imuha nga ingon ani siya, mao niya mga gipangtudlo, mao niya mga gipangsulti, mao siya maghisot og Ginoo, mao siya maghisot bayan sa pagsimba, pero wala na, dili gid makita ba diha sa imong kinabuhi nga mao gyud ni ang imuhang ginapursu sa imuhang kinabuhi. Nasabtan ninyo? So wala ka naga-bear og fruit ba? Unlike before, nagaproduce ka og kanang spiritual fruit. Karon wala na. You become barren. Have you seen a mango tree nga wala na nag-produce og kanang mango fruit? Naa dito sa abong balay, sa maa, giputol na mo, ngano man, useless. Tiguang na, dugay na kay siya nga mga punuan. Ang iyang mga ugat na ang mga ugat ba no sa punuan mga igala, ning dako na pero wa na gid siya damunga. So kay wala na siya pulos, gipaputol na mo. Higala, ingon ani ba ang imuhang kinabuhi karon? You only go through the motion. You spend little time with God. Wala na kay kagaampo. Wala na kay kagabasag Bible.
gakinabuhi na ka sa imong kaugalingon, labaw sa Dios ug sa iyang kabubuton, nagsugod na ka og compromise sa kalibutan. Hello? Katong imong gibarugan sa una nga mali, karon mura nag imong gitama. Ang katong tama karon murag imuha na siyang gi-compromise, murag imuha nang giusab ang definition ba sa tama ug sa mali. You start to compromise na. Ang katong mga dili acceptable gihimo na nimong acceptable karon. You compromise with the world. And then unsa pa, you fear of standing up for Jesus. Karon mahadlok na ka magtindog para sa Ginoo. Amen. Mas kahadlukan na nimo ang tao sa Ginoo. Sunod, wala kay tinuod. Genuine nga passion para sa Dios. Sunod, wala ka na ga-produce og spiritual fruit. Higala, dili gud ni maayo kung kini naa og nakita sa imuhang kinabuhi karon. Kinahanglan jud ka mga igsoon og tambal. Dili paminaw kung naa sa pito, paminaw kung naa diri usa sa pito ang naa sa imong kinabuhi, kinahanglan ka og tambal. Kinahanglan ka magpaayo ana nga sakit. Because paminaw mo mga higala, ang kanang gamay nga sakit, it won't remain small. Pag dili nimo na siya kanang himuan og remedy, mudako na siya, mulala na siya. Kaya ba mo, ang usa ka sala, dili na siya magpabilin nga usa lang kasala. Ang usa ka sala, mo produce na siya og lain na pud nga sala. Hangtod managhan. Hangtod madugay, dili na siya maagapan, dili na siya maatiman, dili na siya matabang, dili na siya matambalan. Igsoon, susiha ang imong spiritual life kung naa ba ingon ani nga problema karon diha sa imong kinabuhi. Now, ngano ang kaning lukewarm faith dangerous? Number 2, why is lukewarm faith dangerous? Una sa tanan, nganong delikado, nganong kuyaw ni siya, kanang ang imong pagtuba no, lukewarm, dili siya init, dili pud siya bugnaw. Okay, nganong delikado man ni? Because it deceives you. It deceives me, Pastor. Yes, it deceives you into thinking you're fine when you're not. Abi nimo okay ka pero actually di jud ka okay. Parehas ani ba no giingon sa atong Ginoong Hesukristo sa Revelation chapter 3 verse number 17. Basawan nato kadali. Sa ato ang gibasa no nga text kanina. Tanawa kani mga lukewarm nga mga believers dito sa Laodicea, nagsulti sila. Nagingon si Hesukristo sa ila. Tungod kay kamo nagsulti, I am rich and increase with goods and have need of nothing. So in other words, nagsulti sila, we're fine. We're doing good. Okay lang me. You know, parehas sa mga uban nga tao ba, kung imo silang pangutanon, kumusta man ka? Ang ilang itubag sa imo, okay lang ko. Di ba? Ingon na, pareha gyapon ani nila. Kay kamo nagsulti. Dato ko, I increase with goods, I have need of nothing. And Jesus said, and knowest not that thou art wretched and miserable and poor and blind and naked. Sa inyong bapa nagsulti mo okay mo, but actually, in truth, in reality, deep inside, you're not. Luya ka, lukewarm ka, dili ka red hot para sa ako. Lukewarm ka. Amen? Mao ni ang buta sa bot. So, delikado siya because it deceives you. Ikaduha, it dishonors God. Once ba no nga ang Kristo, ang pagtuo sa Kristo mahimong lukewarm, iya na dayong ipakita diya sa Dios nga dili siya importante. Mao biya na no ang uban nato bisag pwede ta mo simbag midweek service, dili ta mo simbag midweek service. Hello. Bisag pwede ka mo simba.
Bisag pwede ka mo apil og visitation, dili ka mo apil og visitation. Naa kay mga reason, naa kay mga excuse. Dali ka maghimo og mga alibay sa imong kaugalingon. Bisag pwede ra igsuon nga buhaton gyud nimo na pero kay dili man kontra gusto na sa imuhang kasing-kasing. Kay mas importante na sa imuha ang kining butang nga imuhang ginabuhat kumpara sa mga butang sa Dios. Now maghimo na ka og excuse. It dishonors God. Jesus said, seek first the kingdom of God. What is the kingdom of God? Yes, pagsimba. Yes, pagpangalagad sa Diyos. Yes, pagpangapig og kalag. Ang mga butang sa Diyos. That's what it means when Jesus said, seek first my kingdom. I-priority ninyo una ang akuha. Dili ang inyong mga agenda. Amen? It dishonors God. Because it shows Him nga unsa man mga higala, dili na siya importante. Sa atong baba, we say, importante ang Diyos. Sa atong baba, musulti ta, importante ang pagsimba. Importante ang pagpangalagad sa Ginoo. Importante ang soul winning. Pero wala na ito ginabuhat. Amen. Ikatulo, it leads to spiritual stagnation. Have you ever seen a water that becomes stagnant? Mainom pa ba na? Maayo pa ba na imnon? Kanang stagnant water? Dili, imnonin mo na, madaot ang imuhang tiyan. Magkasakit ka. Mamatay ka pa siguro, higala. Pamina mo, higala. Nganong delikado ang lukewarm faith? Because it leads to spiritual stagnation. It makes faith weak and ineffective. It makes your faith powerless. Muna sa panahon, gana ay mga hagit sa kinabuhi, di ka makabarog. Why? Nahimong powerless ang imong pagtuo. Ineffective ka na. Muna kay ikaw huyang og pagtuo, you need somebody nga mo tabang nimo, muasa para nimo. Kay ikaw di nakakabarog sa imong kaugalingon ngano man huyang na ang imong pagtuo. You know, a half-committed Christian doesn't experience God's full power. Ang tunga-tunga niya itong kasing-kasing na to. Katunga sa Ginoo, katunga sa kalibutan, di gid na mahimo igsoon. And then kanipod, it pushes people away from Jesus. So delikado ni pag ang imuhang faith nahimo na siyang lukewarm, dili kay siya init, dili kay siya bugnaw, ikaw ang mahimo nga instrumento aron ang uban nga Kristohanon malayo sila sa Ginoo. You know why there are other young people are not serving the Lord anymore? Because of you. Lukewarm ka. Amen. You know why paminang nganong ang uban wala naga soul winning? Because of you. Wala na ka gabuhat ana. Hello? So paminaw, other people are following your deeds. Mo na si Jesucristo nagsulti siya, I know thy works. Muingon ka, okay ka. I'm fine. But inside you are wretched and miserable. Makita ka sa church, panahon sa ating simba, but you're not serving me. Amen. It pushes people away from Jesus. You know what? Ang hypocrisy sa simbahan, nagapalayo na sila sa uban nga Kristohanon gikan sa Dios. Mo na kung paminaw, kung dili maayo ang imuhang spiritual life karon, you need to be honest to God.
about your true spiritual condition. Ayaw pag-pretend, okay ka. Para sa ginasulti ni mga Laodicean nga mga Kristohanon. We're fine! We're rich! We're good! But actually, dili. Amen? Kay ikaw ang mahimong stumbling block sa uban nga Kristohanon. Hello? Sunod, number 3, ug ang katapusan. Salamat sa Dios na ay tambal aning lukewarm. Basin lukewarm ka karong buntag. Basin. Dili ka init kayo para sa Dios. Dili ka kanang bugnaw kayo, murag coke mga bugnaw lambi kay inom mo, di ba no? Dili ka kaning hot coffee. Dili ka kanang lukewarm ka ba? Wa kay lami. Mura kag soft drinks nga wala nawad-an sa iyang kabugnaw, mura kag kape nga nawad-an sa iyang kainit. Lukewarm. Pero unsa may tambala na how to stay on fire for God. Kay bulo ba mo unsa ang una gid nga buhaton nimo? Mag-repent jud ka. Unya, lukewarm naman ka. Lukewarm means wala nimo totally gi-reject ang Ginoo, wala po nimo totally, dili po ka totally committed sa Ginoo. So naa lang ka diya, nagpatunga lang ka. So say sala man gyapon na igsoon, sala man gyapon na. Okay? Kana man ang kinaiya sa Kristiyan ng mga musulti siya nga, musimba lang ko, pero di lang ko mag-apil-apil sa mga kuandera. Simba lang ko. Hello? That is not God's will for you. Pag ibutang na ka sa Diyos sa iyahang simbahan, God expects you to get involved. Amen. Be a part of the church. Be a part of the activity. Amen? You know, God doesn't just want you to, God doesn't want you just to sit in the pews. Gusto sa Diyos may gala, mo engage ka. Mo appeal ka. Amen? Mauna yung kabubuton. So how to stand far for God? Number 1, repent and turn back to God. Kaya nga naman mga igsoon, kaning mga lukewarm mga Kristohanon, paminaw, nagrebelde naman na sila sa Ginoo pero wala nila ginapahalata. Nagrebelde sila sa Diyos pero wala nila gipahalata. Gitalikdan nila ang Diyos pero not totally nga gitalikdan nila ang Diyos. Kung sa baga, nagyapon sila sa serbisyo pero ang ilang kasing-kasing wala na diha sa ilang leader. Nasabtan ninyo? Ang imong buhaton maghinulsol ka. Revelation 3:19 sa ato ang text. Unsay gingon sa atong Ginoong Hesukristo. The Bible says, as many as I love, I rebuke and chasten. Be zealous therefore and repent. You see, ang gusto gyud sa Ginoo sa ato nga magmainiton gyud ta sa ato ang pag-alagad sa Dios. Dili lang ta kanang kutob nga maglingkod-lingkod lang ta diri sa simbahan. Amen? Gusto sa Ginoo, magmainiton ka. Zealous means magmainiton. O maghinulsol. Hinulsol means change. Change your mind, change your heart, and change your action. Mo nibut pasabot sa repentance. Higala, admit. Karong buntag, admit where you've been lukewarm and ask God for renewal. I-admitar kung asa ka na lukewarm. Unsay nakapalukewarm nimo? Dili man kay ngunahan kaniadto, init man ka. Pero unsa man ang nakapalukewarm nimo? You need to find that out this morning and ask God to renew your faith. Amen? Sunod, spend time with Jesus daily. I mean, daily. Unsa man ang daily? Every day.
Amen? Spend time with Jesus daily. Daily means dili lang Sunday. But Sunday hangtod mo nibut pasabot mga higala. Revelation chapter 3 verse 20, tanawa. Ang Ginoo kanunay siya available para nato. He is standing at the door and knock. It represents, the door here represents your heart. And hear my voice. You should hear His voice. Dapat kanunay nimo paminawon yang tingog. Unsang tingog sa Dios ang iyang pulong. You need His voice. You need to hear His voice every single day. Dili lang Domingo, but also on Monday, Tuesday, Wednesday, all the way to Saturday. Kaya gaingon siya, if any man hear my voice, and you open your heart, you open the door, siya mo puyo sa imuha. Di ba kagustuhan ni? Nga sa matag adlaw, ang Ginoo gauban kanunay sa imuha? Tungod kay gibutangan ni mog lugar ang iyang pulong diha sa imuhang kasing-kasing. That's why Jesus said, kung imong ginapaminaw yung tingog, ginabrihan ni mo imong kasing-kasing para sa iyang pulong, ako musulod diha kaniya, ako makigsalo uban niya, ug siya uban nako. Mao na nang ginaingon sa pulong sa Dios sa gisulat ni Santiago, draw nigh to God and He will draw nigh to you. Ikaw ang mupaduolon sa Ginoo, dili kay siya ang imong paduolon para sa imo. Ikaw man ang naipanginahanglan. Dili man ang Dios. Ikaw bisag wala, paminaw, bisag wala ka, ang Dios gihapon. Wa nang inaalan ng Diyos nimo, ikaw ang may panginahanglan sa Diyos, busa ikaw ang muduol sa iya, ha? Butangig lugar, ang iyang pulong diya sa imong kasing-kasing. Matag adlaw. Gabasa pa bagyapon ka sa iyang pulong, matag adlaw. Are you spending time with God daily? Sunod, ikatulong. Second to the last point na to. Surround yourself with passionate Christians. Palibuti ang imong kaugalingon ug mga tao, mga Kristohanon nga naay gugma diha sa Ginoo. Amen. Palibuti imong kaugalingon sa mga Kristohanon nga init para sa Ginoo. Kung gusto ka magdilaab, kung gusto nimo nga musiga balik ang imong gugma para sa Dios, kinahanglan ka mo uban sa mga Kristohanon nga naay init nga gugma para sa Ginoo. Amen. Kay lison man guna Kristohanon ka na mangandoy lang ka, Lord, gusto jud ko Lord nga magkuan gid sa gusto jud ko mga lagat sa imo Lord. Gusto jud ko nga magsige na simba sa imo Lord. Gusto jud ko Lord nga magsangyaw na jud ko Lord. Pero tanawa may gala, ginapalayo nimo ang imong kaugalingon sa mga Kristohanon ba nga naay ka ng kanabitong ginapalayo nimo ang imong kaugalingon sa mga Kristohanon nga naay mga inunana nga buta nga makita silang kinabuhi sama sa imuhang ginasulti. You know what? If you want to serve the Lord, you go. Dito ka mo doon sa mga Kristiyan nagapangalagad sa Ginoo. Kung gusto ka mag-soul winning, dito ka mo dikit mo makiguban, muuban sa mga Kristiyano nga naga-soul winning. Amen? Listen man ang gusto ka mag-soul winning. Nangandoy ka nga gusto ka mag-soul winning, wa ka gauban sa mga Kristiyano nga ga-soul winning. Di gyapon ka mag-soul winning. Gusto ka nga magsige na kagsimba. Sige na kagsimba. Pero may gala, wala nimo ginaamigo ang mga Kristiyano nga gasigig simba sa Ginoo. No man is an island. Amen. You are connected with somebody. Miguel paminaw, kinahanglan mo dikit ka dito sa ilaha. Surround yourself with passionate Christian. Amen? Amen? Mo nang ginayon sa Bible, Hebrews 10:24 and 25. Let's go quickly. Hebrews chapter 10, verse 24 and 25. Mo nang ginayon sa pulong sa Dios sa bersikulo 24 o 25.
And let us consider one another to provoke. The word provoke means to stir up. Okay? Kutawon. To provoke, unsay kutawon, unto love and to good works. Amen? Kinsay makapakutaw sa atuang gugma o sa mga buhat nga maayo. Let us, kinsa maning us, mga Kristohanon. Amen? And the Bible says, verse 25, not forsaking the assembling of ourselves together. As the manner of some is why, na mga uban may ilahang sa likwe, gibiyaan nila ang assembly. Usa man ang assembly, ang panagtigom, gibiyaan nila. But when we assemble, exhorting one another, and so much the more as ye see the day approaching. So, unsay kinahanglan nimo para mo pabilin ang kalayo nimo para sa Dios? You need to surround yourself with passionate Christians. Stay connected with believers who challenge you and encourage you to get closer to Jesus. Amen? Ayaw magdikit ang mga tao, mga igala, nga may magpalayo sa imo sa Ginoo. And then ang katapusan, step out in bold faith. Step out in bold faith. How to stay on fire for God? Step out in bold faith. Pwede mo na, kinsa maning mga tao nga nakabuhat og mga dagko nga mga butang. Katong mga tao nga naay kaisog nga higala sa ilang pagtuo. Amen? Na do matter o sa consequence ani, like for example kaning akong kwarta ako ning i-invest para ani, so unsa may mahimong resulta ani, makakuan man ko, mabankrupt man ko, muginansya man ko, sulayan ako ni siya. Step out in bold faith. Nay kaisog ba ina siya pagtuo. Amen. Share your faith. As Christians, pud kita may galan, share your faith. Kristohanon, para ma-revive ka, para mubalik ang imong kainit. Kaya wala ka unsay dapat buhaton nimo, sugdan nimo share balik ang imuhang pagtuo sa mga uban na tao. Sugdan lang nimo. Mao lang gyud na. Unya, serve others and live for Jesus with courage. Paggamit, pagserbisyo mga tao. You know, like what we did yesterday. We are serving people in the community, giving them gospel tracts, sharing them the gospel of our Lord Jesus Christ, inviting them to our church para makadungog sila sa pulong sa Diyos. That's how we serve other people. Amen? And, paminaw, live for Jesus with courage. Pag kinabuhi para kang Kristo uban sa kaisog. So ang challenge nako ang challenge nako sa inyo kay mao ni siya karon nga semana. Pagpili og usa ka action. Choose one action step to deepen your relationship with Jesus. Unsa ka mga igalang kanang usa ka butang nga imuhang aksyonan. Like for kanang butang nga wani mo ginabuhat, pero karon buhaton nimo siya kay mao ni siya yung makatabang nako aron nga mubalik ang ako ang kainit para sa Ginoo. Sabta ninyo? Unsa na usa ka butang imong buhaton karong simanaha. And then number 2, find one way to step out in faith. Maybe share the gospel or magsugod ka og daily devotion. Or siguro na ay mga distraction nga imuhang ipadaplin or imong tanggalon kay kaning butangan mao ni nakapalayo sa imuha sa Ginoo. Basin ka nang imuhang pag-chat-chat og unbeliever. Hello? Or basin ka nang imuhang pag-spend too much time sa TV or sa imong cellphone. Hello? Or basin ka ng imong pagka-over busy sa trabaho. Over kay kakabisi. Ikaw lang ang nagpa-over busy sa imong sarili. Sila rin nagpa-over busy sa ilang sarili. Wala man sila pugsa, pero sila ang gapugos sa ilang kaugalingon. Nga i-busy nila kaugalingon, ang ilang kaugalingon para sa trabaho.
When it's time to worship God, you worship God. Amen. Kung pwede ka magsimba sa Ginoo, Amen. pwede ni mo na ipadaplin lang ang imong trabaho, ipadaplin sana pag oras ug adlaw sa ating simba. Amen. Amen. Nami gibisitahan kagahapon sa hapon, kauban nato mga igala diri sa atong simbahan, karon backslider siya. Amo siyang gidasig, invite mo siya, yana, and so nagsulti siya sa mua nga musimba daw siya karon. Yet wala siya karon. Ayang gisulti, nag-work siya dito sa Tadeco. Ang iyang gisulti mga igala sa kuha, nga dito sa Tadeco, pag Sunday, na sila'y work, pero pwede ra kuno sila nga dili magtrabaho. Kay dili daw siya kanang compulsory ba tawagan na? Compulsory. So depende lang kuno na sa trabahante kung mo trabaho siya o dili. Nakita niyo na? Na day choice ang tao. Pero sadly igsoon, mas ginapili nato nga magtrabaho ta adlong Domingo kaysa magsimba ta. Amen. Poor choice. Amen. Mali. Higala kung pwede ka magsipaminaw ha, kung pwede ka magsimba, pagsimba. Mo biya na gitagaan kag trabaho, gitagaan kag service para kung unsa ka kalayo, paminaw, kung pwede ka dili mag-work, ayaw pag-work basta kay balo ka adlaw na sa Dios. Amen. Kaya ang adlaw sa Dios iyaha na, imuha dapat nang ihatag sa iyaha. Amen. Amen. May uban dili gyud ma-revive nganuman mas i-priority nila ang laing butang kaysa sa Ginoo. Amen. So karong buntag, base na yung mga buta nakapa-distract nimo. Do not allow it na magpabili na sa imo igsoon. Jesus calls us to be all in for Him. Amen. Nadunggan ba ninyo akong gisulti? Jesus calls us to be all in for Him, not halfway committed. Amen. He desires a faith that is passionate, growing, and bold. So ayaw mo pag-settle sa lukewarm. Basin, lukewarm ka na karon. Ayaw mo pag-settle diya. Ayaw mo pag-stay. Ayaw mo pagpundo diya. Choose to be on fire for Christ. Amen. Paghimo og kaning kuan ba? Paghimo og kaning kuan ba? Kaning bag-o ba nga buhaton nimo ba? Dili lang kanang you know, normal routine nimo ba? Nabay lahi nga buhaton nimo, nabay bago nga buhaton nimo para ikaw mga igala mapukaw ka. Muinit ka balik para sa Ginoo. Amen. Wala ka gabasag Bible. Pagbasa ka, mubalik ka basag Bible. Wala ka nakanag-ampo, balikan mo basag ampo. Balikan mo pagampo. Wala ka ga soul winning, mag soul winning ka balik. Wala nakagapil og visitation, muapil ka balik og visitation. Nasabtan niyo? Wala ka ga simbag midweek service, musimba na day kag midweek service. Inyo na ana ba? You know, Sunday morning lang kagasimba, musimba day ka balik paghapon. Inyo na ana ba? Nasabtan ninyo? Make a change. Doko atong mga ulipyon nato itong mga mata. So what is one thing you can change today to move from lukewarm to a red-hot, passionate Christian for Jesus? Unsa ang usa ka butang nga imuhang usbon karong buntag? Para gikan sa imong pagka-lukewarm, mahimo ka balik og passionate nga Kristohanon para sa Ginoo.